Good day mga ka-sports natin dyan. Top 4 ng volleyball team sa PVL All-Filipino Conference atin nang sisiyasatin. Makikilala na nga ninyo ang Final 4 na kung saan sila nga talaga ang sure na papasok nga sa semifinals. Bagamat ang ibang mga team dito ay nagsusumikap rin para mapaangat nila ang kanilang standing at sila naman ang magkaroon ng podium finish, ngunit sa kabilang banda kahit anuman ang kanilang pagsusumikap ay hindi pa rin talaga nila kaya makapasok nga sa semifinals. Marami naman mga nagsasabi na ang Choco Mucho ay daglag daw sa standing pagdating sa Final 4. Meron naman nagsasabi na ang PLDT. Meron naman nagsasabi na ang Signal. Sino ba talaga ang papasok sa semifinals? Kung marami ngang mga nagkukomento na mga netizen na di umano ang Choco Mucho, PLDT at ang Signal ay nanganganib raw makapasok para sa semifinals. Well, yan ngayon ang ating pag-uusapan at magugulat kayo kung sino ba ang papasok para sa semifinals. Alam natin na madalas natin nakikitang nakikipagbardagulan ang Choco Mucho, PLDT, Creamline Cool Smashers, Petrogas Angel, Signal HD Spikers pagdating nga sa semifinals. Mababago ba to ngayon? At iba naman ang magkakaroon ng podium finish? So kung sa tingin nyo, ang idol na ninyo at ang hinahangaan na ninyo na volleyball team ang sila naman ang magkakampyon or magkakaroon ng podium finish kahit bronze medal or silver medal, yan ngayon ang ating pag-uusapan. Malalaman na nga ninyo ngayon kung sino ang pasok para sa Final 4. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Stars, I'm a fool for your love. Team na nag-uunahan para makapasok sa Final 4 at hindi nga sila malaglag sa quarterfinals. At sino ba talaga ang papasok para sa semifinals? At sino ngayon ang magkakaroon ng podium finish? Yan ngayon ang ating sisiyasatin. So, narito na nga ang pinakamalupit na ating prediction na kung saan ay madalas naman nagkakatotoo dahil never pa nga tayong sumablay para sa ating mga pasok sa Final 4. Well, sa ngayon magkatotoo kaya ang ating prediction? May proof naman tayo dito mga ka-sports natin dyan kung bakit natin nasabi na ang apat na team ay sila nga ang sure na papasok para sa semifinals. Unahin na nga natin dito ang isa sa mga malakas na team na kung saan wala pa ngang talo, ang Creamline Cool Smashers. Ang Creamline ay madalas nga na kahit nabubugbog sa una, ngunit bandang duluhan sila pa rin ang nagwawagi. Pero ibahin ninyo ang Second All-Filipino Conference kung saan ang Creamline Cool Smashers ay wala pa nga sa kanilang nakakatalo. Lalo't All-Stars nga ang nasabi nating Creamline, naka-Grand Slam na nga sila kung kaya mas malakas nga ang kanilang team sa ngayon at mas mayroon silang kumpiyansa na manalo every game. At nangyayari naman to dahil wala pa nga sa kanilang nakatalo. Medyo nahirapan lang nga sila sa Zeus Coffee, pero kitang-kita naman natin ang ibang mga malalakas na team ay nakasagupaan na ng Creamline, ngunit napatiklop nga ito ng CCS at wala na nga masyadong malakas na team na makakalaban ng Creamline na masasabi natin mayroon threat para sila ay matalo. Dahil lahat naman ng makakalaban ngayon ng Creamline Cool Smashers ay sure tayo na kayang-kaya nilang patiklupin. Alam naman natin na ang Creamline Cool Smashers kapag patapos na ang labanan ay talagang mas umiinit at mas lumalakas. Lalo at papasok na nga ang quarterfinals at pag sa semifinals na asahan na natin na mas dodoble pa ang lakas ng Creamline Cool Smashers. At dahil dyan, pasok talaga sila sa semifinals at baka sila pa nga ang mag-champion. Speaking sa pasok sa semifinals, walang iba kundi ang Petrogas Angels. Ang Angels ay isa rin sa mga malakas na team sa kasalukuyan dahil karamihan na nga ngayon ng mga malalakas na team maliban sa Creamline Cool Smashers ay isa pa lang nga ang kanilang talo. Creamline pa lang ang
nagpatiklop sa kanila. Pero kitang-kita natin na ang Petrogas Angels ay pinapahirapan niya ang mga malalakas na team rin, kagaya nga ng mga nakalaban na nila dito sa prelims, at manggilan-gilan na lang ang kanilang makakaharap, at alam natin na kayang-kaya tulusutan ng kupunan ni Brock Van Sickle. Malakas kasi itong si Sickle at siya talaga ang top scorer ng Petrogas, lalo't mayroon ng mga veterana na nagbabalik, at si MJ Phillips ay okay na 100%, at kita natin na si Myla Pablo ay malaki rin ang ambag, kung kaya talagang pasok talaga sila sa semifinals. Speaking sa pasok pa rin, walang iba kundi ang Signal HD Spikers. Kahit sabihin natin na ang Signal ay natalo nga ng Petrogas Angels, pero mga ka-sports, alam natin na malakas ang Signal. At ang Signal Spikers ay hindi ito malalaglag para sa Final Four. Ilalaban ito ni Ces Molina at ni Vanny Gandler. Medyo nagiging off lang sila ng mga nakaraang game, pero alam natin na sa January ay talagang babawi ang Signal HD Spikers. Medyo nag-a-adjust pa lang sila dahil nawalan nga sila ng Gonzaga, Basas, at syempre wala nga rin itong si Troncoso. Pero alam natin na kayang-kaya dalhin ni Ces Molina ang kanyang team. Subok at matibay na ang Signal HD Spikers, lalo't mga veterana naman ang narito. Malakas naman itong si Gandler, at lalot napakalakas pa ng kanilang setter, at siyempre ang kanilang down makandili katindig, ang kanilang libero ay super talagang napakalakas nga ng kanilang floor defense, kung kaya aasahan natin na talagang papasok talaga sila sa Final Four. Pero pagdating sa ranked number 4, dito tayo magkakatalo, ang PLDT at ang Choco Mucho. Dalawang ito ay nag-aagawan nga para makapasok sa semifinals. Alam natin na medyo nagiging off ngayon ang nasabi nating Choco Mucho, at gayon rin ang PLDT. Kinakailangan talagang umayos ang dalawang team na ito, at baka mamaya ay gulatin nga sila ni Ara Galang. Baka Cherry Tigo pa ang makaungos sa dalawang team na ito. Pero syempre alam natin na may Sisi Rundina ang Choco Mucho, at gagawa yan ng paraan ang ating Sisi Rundina para nga maungusan nila ang ibang team at sila ang makapasok. Well, hindi rin tayo makakasigurado dahil meron naman Davison ang nasabi nating PLDT. So sa tingin nyo sa dalawang team na ito, sino kaya ang papasok? PLDT or Choco Mucho? Well, sa totoo lang, yung tatlo natin nabanggit kanina, doon lang tayo magiging sure na papasok sa Final Four. Pero kasi itong Choco Mucho medyo 50-50 pa na makapasok sila. Gayon rin ang PLDT, 50-50 rin na makapasok sila. So dito sa dalawang team na ito, pumipili tayo kung sino talaga ang papasok. Kinakalkulangan natin. Pero nakakagulat lang, baka mamaya ay maagawan pa sila sa pwesto ng Cherry Tigo. Pero may tiwala ako kay Davison at lalo higit kay Sisi Rundina. Bahala na kayo kung sinong gusto nyong ipasok sa dalawang team na ito. Kung Choco Mucho ba ang papasok or PLDT, dahil same lang kasi ang dalawang team na ito na napapansin natin medyo nagiging off nga sila sa kanilang mga nakaraang laban, at medyo talaga nagkakaroon sila ng alat. Pero alam natin na sa January ay magkakaalaman na kung sino ba talaga ang papasok sa dalawang team na ito. Choco Mucho ba ang aabante sa top 4 or ang PLDT? Pero ang masasabi ko na lang ay talagang pahirapan makapasok ang ibang team. Mas 50-50 ang nasabi nating ibang team na makapasok seka sa nabanggit natin na PLDT at Choco Mucho. Pero sure tayo ang Signal, Petrogas at Creamline ay pasok na yan sa top 4, 100%. So pumili na lang kayo kung sinong gusto nyong ipasok sa dalawang team na ito, kung Choco Mucho or PLDT. Or ganito ba ang mangyayari sa Final 4? Pasok ba ang PLDT, Creamline, Signal at Petrogas? Or kayang-kaya pa itong pabaliktarin ng pagkakataon ng ating Sisi Rundina na maungusan nga nila ang ibang team dito? Pero ang Creamline kasi at ang Petrogas Signal, sure na pasok na yan eh. Kinakailangan lang talaga matalo ng Choco Mucho ang PLDT para makapasok sila. Pero tulad ng sabi ko,
bantayan nila at siguraduhin na galingan nila at baka mamaya maungusan pa sila ng team ni Aragalang, ang Cherry Tigo. Pero sa tingin ko, ang Creamline Cool Smashers talaga ang magcha-champion at mahigpit silang magbabardagulan ng Petrogas Angels. Kayo, para sa inyo, sino ang magwawagi at ang papasok sa semifinals? Komenta kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.